Amen. Praise the Lord. Daigo ng atong Ginoo mga igsoon. Salamat sa ato na pong panagkausa karon. Ang mga atong luwan karon sa pagpaambit, kalabot kini sa the reality of the body of Christ. Ang realidad sa lawas ni Kristo. Kini mga butanga kanunay man nato madungog. Amen. Kining mga butanga kanunay man nato madungog, pero dili pa kayo kita klaro kung nakasulod ba gyud ta, kung nakasinati ba gyud ta, o kung naanaa ba gyud kita sa realidad sa lawas ni Kristo. Sayon ra nato ang pagkaanaa sa gawas ng nga bahin, no? Sayon ra nato diha sa iglesia nga maila ang sa gawas ng nga bahin, kay maila man nato ni kung sa panagkatigom, kung daghan ang mga igsoon, marag maayo kayo ang pagparehag sa lawas. Pero kung maayo tagtigumanan o unsa diha, murag makaingon ta nga nag-progress kung nag-uswag, no, ang iglesia. Pero kining mga butanga dili nato maingon nga mauni ang realidad. Usa kinahanglan atong makita unsa gyud ang realidad sa lawas ni Kristo. Kini atong hamuslan karon, gikan kini sa basahon ni Brother Lee, no? Mga 1992 man siguro ni o 1994 iyang gipamulong, no? Ang uluhan ani nga basahon, the high peak of the vision and the reality of the body of Christ. Ang kinahabugang sa pananawon o ang realidad sa lawas ni Kristo. Doon na upat ka kapitulo. Pero ang atong gitik up kining ika-upat nga kapitulo. Pero sa dili pa nako itik up ang ika-upat ka kapitulo, ako po summarize, ako short ang pagpaamit ninyo unsa maning unang tulo ka mga kapitulo. Ang unang duha ka kapitulo niini nga basahon, nagiskot kini sa high peak of the vision. No, ang habog kaayo o ang kinahabugan kaayo nga pananahon. Ang laing duha ka kapitulo niini nagiskot kini sa realidad sa lawas ni Kristo. Kinahanglan nato makita unsa may kadugtungan sa high peak of the divine revelation o sa realidad sa lawas ni Kristo. Kung mag-iskot kita kalabot sa high peak, gipakita dinhi sa atong igsoon, no, nga gingon diri ni Brother Lee, una iyang gipakita ang vision o ang revelation nga nakita sa atong igsoon Brother Watchman. Si Brother Watchman mao ang una nga gigamit sa Ginoo niining pahiuli sa atong Ginoo karon. Busa una yang ipakita unsa man ang vision, unsa man ang nakita nga revelation ni Brother Watchman nga nahimo kini nga bahin sa iyang pagpangalagad. Ang una nakita ni Brother Watchman sa diha nga gigamit sa Ginoo. Ang una mao ang vision, ang revelation kalabot sa matang sa salvation, matang sa kaluwasan. Nasayot ta nga sa history sa iglesia sa 15th century, si Martin Luther nakita niya ning nga kaluwasan. Apan dili pa kayo klaro, dili pa kay tinaw. Maingon ta nga kanang shallow ra kayo ang nakita ni Martin Luther. Ang iyang nakita mao lang nga ang matarong, no, ang tao mamatarong pinaagi sa pagtuo. Ako bago pa kong nakadangat, ako kong gibasa ang history kinabuhi ni Martin Luther o ang mga butang na iyang nagamit siya nga napahiuli nitong panahon na. Duha lang. Ang una, ang napahiuli ni Martin Luther, ang tao mamatarong pinaagi sa pagtuo.
Ang ikaduha, open Bible. Pinaagi ni Martin Luther na buksan ang Biblia ngan hinato. Sa una, ang Biblia, ang mga pari ray magbasa. Sa una, ang Biblia, ang mga obispo ray magbasa. So, pinaagi ni Martin Luther na open ang Biblia para sa tanan. Pero niya ng panahon na sa nakita ni Luther, dili gid kayo dako ang iyang nakita sa kaluwasan. Pero tuod kay mo man inisisyon pagsugod sa pagpahiuli kalabot sa salvation busa gigamit sa bisa sa Ginoo sa pagsugod niini. Apan sa panahon ni Brother Watchman iyang di lang igo nga siya nagsangyaw sa ebanghelyo, apan iyang nakita ang kaluwasan nga naakumplisar pinaagi sa Ginoo, sumala sa redemption sa tong Ginoo, niya gisulod og sa gawas og gikan sa sinugdanan ngadto sa katapusan. Usa kini ka kumpleto nga turo gyud kaayo nga kining mga butanga kalabot sa kaluwasan gipangalagad niya nganhi nato. Daghan man ang mga mag-alagad niadtong panahon na. Pero si Brother Watchman ni Ragyod mo'y nakapakita ka nato. Unang bago-bago pa ko sa iglesia, ang among unang gibansay diya sa kanang mga grouping mao ang gitawag God's Organic Salvation. Unsa man ning God's Organic Salvation, duha ka bahin. Dunay gitawag og unsa judicial redemption ug dunay pa gitawag og organic salvation. So tinaw ug klaro kung ang mga igsuon lang nagkuan gyud ani nagbasa kung nagpahimulos lang aning mga butanga, klaro gid kayo nila, tinaw gid nila unsa ang salvation kun kaluwasan nga nahuman sa atong Ginoo. Dayon ang ikaduhang butang nga nakita ni Brother Watchman mao ang matang sa iglesia, the matter of the church, no? Ang usa ka negatibong bahin sa Kristiyanidad, no, sa Christianity, no, makita nato nga degraded kay sila kalabot ining bahina, no. Ang uban ang ilang pag-ila gani sa iglesia na ng panahon na ang simbahan. Ang uban ang ilang pag-ila sa iglesia, no, sa Christianity o sa Catholicism mabaw ra gyud kay dili kay tanto, dili kayo tinaw nga pagkakita. Dunay uban nag-abanti sa pagkakita sa iglesia, ang ilang pag-ila sa iglesia panagkatigom. Panagkatigom sa mga tinawag. Tinuod man na. Kay sa Grego nga pinulungan, ecclesia, the gathering or the assembling together of the called out ones. Pero kini mga butangan, kuan pa kayo. Dili pa kayo tinaw. Layo ra kayo sa katinawan. Pero si Brother Lee, nagpakita nato na ang iyang gipakita unsa ang ground sa iglesia, mao ang local church, diin pinaagi nini dunay praktikalidad, dunay expression ang unibersohanon nga iglesia o gipakita sab niya ang realidad kung unsa ang iglesia. Sa abanti gyud si Brother Watchman. Ang ikatulo ka butang nga gipakita ni sa atong Ginoo kalabot ni Brother Watchman mao kining kalabot nga si Kristo mao ang atong kinabuhi. Doon na may mga Kristiyanidad ang gipanggamit ang pipila sa Ginoo, labi na sa gitawag og inner life Christian, silang Madam Guyon, silang William Law, silang Josephine Lewis, no? O daghang pang kanang gitawag misyonaryo o mga ministers of the word nga nakakita ning bahina, pero habog o tinaw kayo o lalom kayo ang nakita ni Brother Watchman kalabot nga si Kristo mahimo natong kinabuhi. Busa sa iyang pag-alagad, mao ni ang iyang gilagad nga ni kanato. No? Una, gipasukat kita sa sukaranan sa iglesia, o ikaduha, gidala kita kalabot sa realidad sa iglesia nga si Kristo mao ang atong kinabuhi. Sa akong panahon, no, sa 1969 ko nakadawat sa iglesia, di pa kay tinaw aning panahon na.
mga 1970s, naklaruhan kami kalabot sa local ground, busa murag, strong na kami, nga mo barog yun nga, one city, one church. Dayon, so, muna ang sitwasyon, no? Dayon, nag-anam pa, pag-uswag ang kamatuoran. Dinhi, ipakita sa Ginoo nato, nga katong kalabot sa Kristo mo atong kinabuhi. Si Brother Watson nagsulat atong iyang basahon nga spiritual man. Klaro na gid kay dito katong tulo ka bahin sa tao, espiritu kalagog lawas ug tulo ka ang sa kaluwasan. Gipadayag na ni Brother Watson kanato para nga mahimong klaro ta sa atong pagkinabuhi diha ni Kristo. Then ang giingon dire sa ato igsoon nga true brother ni God showed us the matter of Christ as our life. Christ not only to us the Savior, Redeemer, Deliverer, the grace giver, and much more. These are not the center. The center is that Christ as our life. Those mentioned are only the procedure to reach the goal. Ang atong katubsanan, ang atong kasinatian sa atong Ginoo nga gipahigawas ta kana mga procedure lang. Unsa man ang goal ani mga butanga sa pagtubos nato sa Ginoo, pagpahigawas nato sa Ginoo, ang goal aron si Kristo mahimo natong kinabuhi. Pero gipakita ni Brother Watson pero hantod karon ingon siya bisan pa gani kuno sa mga magtotoo diya sa iglesia, ambot kung pipila lang ang nakasinati ani. Siguro gamay ra kayo, jutay ra kayo ang atong pagsinati ni. Basahon ako ang gingon ni Brother Watson Ako mang screenshot. Ingon sa diri si Brother Lynn na yun I will speak to you a sincere word. May I ask you among the approximately 20 of you, how many can see from your spirit, from your conscience, with full conscience, I am a person who lives by Christ? Kaingon ka tani? Tao ko nga nabuhi o nagkinabuhi, pinaagi ni Kristo. How many of you can say, regardless of whom I am dealing with, regardless of what I am doing, even in my clothing, sa kung sa itong gibuhat, bisan sa atong bisti, myself and my eating, even in speaking to my wife, in big things or small things, I always live with Christ. Kita kantanan, makaingon ani? Oo. Although dugay na kayo nga truth, dugay na nga kamaturan, pero sa atong experience, sa atong kasinatian, doon ay dako kayo nga kakulangon. Munang nalunganan na itong isuon, iyang ipaambit, iyang ipakita na ning butang nga dako kayo tagkakalungan ni. Kung nakulangan ta ni, how much more nga makapadayag kita o manaa kita sa realidad ni Kristo. Kay kundi na ito masinati si Kristo, wala ta manaa sa realidad sa iglesia nga mao si Kristo, ang Espiritu nga malangkubon sa tanan. So, ayaw kayo no. Ingon gani siya siyang kaugalingon, bisag siya. Naimingon na ito nga, nakasinati ko. Pero nga ingon mas brotherly, ingon siya rin, I examined myself according to this light and found out that I have not really entered into it that much. Pagay ko siya kasunod nini sa hilabihan gayon. What I have seen is very thorough, and what I have preached may also be considered quite complete. But it is really questionable how much of the reality of Christ as life I have in me. In this matter, we all must enter in practically. So mga igsoon, bisan sa kasanatian ni Brother Lee, siya, maayo man kuno siya mo sangyaw ani, maayo man po siya mo sulti ani. Pero sa practical, dako pa kay tagkakulangon mga igsoon. Although naana nato ni nga truth,
although naana nato ni nga vision, although naana nato ni nga revelation, gipangalagad sa atong mga igsoon, pero sa atong kasinatian, doon na patay dako kaayo nga kakulangon. Diri sa sunod na gingon diri, ika-4, God shows us the body of Christ through Brother Nee. The Lord showed us that the local church is the procedure, not the goal. The goal of the local church is the building up of the body of Christ. So, si Brother Nee, gyapon mo nakadawat ani nga vision, revelation concerning the church as the body of Christ. Iyang ipakita unsa ang local church. Iya pong ipakita nga ang local church dili nimo proceed, dili nimo goal, dili nimo kinasang-an o kahingpitan, kundi ang local church mao lang ang goal, mao lang ang ang local church mao lang ang procedure nga makabot nato ang goal. Ang goal sa Ginoo mao ang pagtukod sa lawas ni Kristo. Ingon pa to sundag ang kay mga kasamok karon. O sa iyang panahon, sa iyang pagpamulong ani, na ay turmoil nga ongoing. Busa siya daghang kay mga kasamok karon. Ang ngaigsoon kanuna nang makadungog kalabot sa iglesia nga lawas ni Kristo. Pero wala yun makasulod sa realidad kalabot ini. Siguro kadungog ta, mura kuno ta og mga cow kanang mga baka. Naminaw sa sa piano. Pero wala nakasabot sa atong gipaminaw. Mo ni atong kahimtang ano na yung mga kasamok na yung mga kagubot. Kay nakulangan kita kalabot sa vision, sa revelation nga ang iglesia mao ang lawas ni Kristo o ang goal ang iglesia ingon nga lawas ni Kristo mao ang goal. Ang iglesia lokal at mga procedure lang pero mubarog ta sa atong iglesia di marang maglain ta sa atong iglesia. Sa matud pa ni Brother Lee, wa gid kuno ta kakita niini nga wala gid kuno ta kakita ani nga pananaon. Dahil ikaduha, ani nga book iyang gipadayag ang pagliso sa bugna o bisyon sa Ginoo dayon og sa pag-abot ini sa gitawag og high peak. So sa panahon ni Brother Wasmani, wala pa mo abot sa high peak of the divine revelation. Wala pa kaabot ana. Pero sa panahon ni Brother Lee, doon ay pagliso. Doon ay pag-turn. Si Brother ni nadakpa naman. Gipreso naman. Before si Brother ni gidakop, gipreso, what's man iyang gipadala si Brother Lee dito sa Taiwan. Dito, nagsugod, 1950, huwag kong masayop, nagsugod si Brother Lee sa nga siya nagyud ang gigamit sa Ginoo pagpadayon sa buhat. Busa, dinay atong makita, unsa may na vision, unsa may pananaon nga nakita ni Brother Lee. Ang vision, ang pananaon nga nakita ni Brother Lee, una, mao ang pagpaambit ni Kristo o ang pamatigayon sa Diyos. So na mga igsoon na to, panahon sa primero nga purification na to, turmoil, kaman na sila ni Brother Lee. Dili sila mo padayon sa pag-akseptar, sa pagpangalaga. Brother Wasmanera sila. Di sila mo padayon sa pag-akseptar sa pagpangalagad sa Ginoo. Pinaagi ni Brother Lee. Dili gani sila mo dawat ang economy of God. Uban pang dili pagkain sila mo dawat anang gitawag pagpaambit, dispensing. Kay kani nga mga termino, dili man sa una, no? Sa akong pagkadangad sa pagtuo, wala pakuksukad kadungog ani. Dispensing, dayon, economy of God, wala pa ulahi. Ulahi na ko, nakakita sa pananaon, kalabot ining mga butanga. Although, nakasapon pa ko, no? Una si Brother Lee nangalagad,
pag-abutan niya dito sa US, katong The Stream Magazine, tanan nga isyu na ako anong panahon na. Nagkuhan mi, subscribe mi, kay wa may bayad. The Stream Magazine, quarterly, dayon ang The Stream Publisher, dili pa ang Living Stream Ministry. Pero pinaagyan nga magazine, si Brother Lee, kanunay nagpadayag og mga bag-ong butang. Muna ang hitabo ni atong panahon na. Hantod nga, nahimo na nga Living Stream, LSM na. O nagpadayon ang iyang ministry sa pagpangalagad sa pulong. Niyata, anong panahon na po, pero, kwanto ko kayo, kanang sana, kung kugi ko kayo, basta kayo, kung manggugo ka ng book, kanang himasa ko kayo. So, naapo ko'y Clintrots kang Armstrong. Naapo ko'y Tomorrow's World. Huwag naapo ko'y daghan pang laing mga basahon. Niatong panahon na, wala pa may kanang recovery version. Kanunay ko naningkamot nga makabaton kog Thompson nga Biblia o kato Scofield. Gawa sa katong kanang King James nga common kayo. So gusto gyud ko nga masayod sa mga unsa pang daghang mga butang. Pero sa diha nga gipadayag na sa Ginoo ang kalabot nini nga mga vision, revelation habog kayo kung itandi sa bisan kinsa nga mag-alagad sa Ginoo. Musa mo na nga nadani gikog maayo diha sa pahiuli sa Ginoo. Nahigugma gikog maayo diha sa pahiuli sa Ginoo. Wala na din na nimo makita kang bisan kinsa nga mga mag-alagad. Ang gigamit sa Ginoo sa pagparayag nato si Brother Watchman Nera ug si Brother Witness Lee. Sila mao ang mga ministro sa panahon. Nining katapusang panahon, wa na nakulang nato nga kamaturan. Naanata sa the highest peak of the vision, no? Divine revelation. Mga igsoon, higugmaon gid unta nato ang pahiuli sa Ginoo. Ako makatestify ko ninyo nga gihigugma gyud akong pahiuli sa Ginoo. Kay nakita gyud nako ang mga kamaturan nga wala gyud mga reliyon wa kasabot ani. Economy, dispensing kasabot ba mga reliyon ani? Di sila kasabot ani mga butanga. Pero kita, mo kulangan ta sa atong appreciation. Kulangan ta sa atong kadasig, no? Tinguha nga atong mapahimuslan ning butanga ug atong masinati ning mga butanga. Mo nang 1 ug 2 aning chapter guys good kalabot sa pagkuan nila pagkadawat sa pananahon. Pag 3 ug 4 kalabot sa reality of the body of Christ. Ang 3 nagpasabot sa kahikayan. Mga kahikayan, aron nga sinati nato aron manaan nato ang realidad sa lawas ni Kristo. Ang kining chapter 4, guys, ko tani sa atong living, God man living, aron nga manaata sa realidad sa lawas ni Kristo. Usa kini kumpleto, ako lang gikuan ninyo sa mubo nga higayon muna nga si Brother Lee sa iyang pahiuli, no? Una, iyang ipahuli ang dispensing of Christ and the economy of God. Ang ikadua, nga 1984, nag-release siya aning mga butanga. Dayon sa ikadua, si Brother Lee nagpadayon siya na habog nga pagkakita. Unya, yang nakita nga it is only by God becoming man to make man God that the body of Christ can be produced. Wala laing paagi. No? Ang Diyos, iyang gipalakaw, iyang gituman, iyang kabuton, ang iyang economy, ang iyang pamatigayon sa niini nga paagi. Kung sa may paagi, nahimo siyang ang Diyos na himong tao, aron ang tao, mahimong Diyos, diya sa kinabuhi o kinaiya. Daghan kay mga opposer nagsupak ani, bisan sa mga relihiyon, nga nahimo na kuno si Brother Lee nga kulto. Pero usa sa mga leader, no, katong una nagsupak ni Brother Lee, no, katong Bible Answer Man, ingon siya kining ipadayag ni Brother Lee, iya gini sa Ginoo. Ngano man, kay ilang nakita sa dugay nilang pagtuon sa atong mga basahon, ilang nakita
nga ang consummation salvation, wala consummation ang kaluwasan nga atong nabatunan, kundi tamudangat ani. Daghang kuno kay mga reliyon nag-isgot sa kaluwasan, pero unsa man kuno isang putanan sa kaluwasan? Malangit? Usa katong kuan nga atong katong ingon bitaw sa Guiwarong. Wala kuno lain pang grupo. Wala kuno lain. Nga nagpadayag ining mga butanga nga nagpakita unsa ang sangputanan sa atong kaluwasan. Ang tao, ang Dios nahimong tao, aron ang tao mahimong Dios diha sa kinabuhi kiniya. Walay consummation sa atong kaluwasan. O pinaagi sa ani, mahimong matukod ang lawas ni Kristo. Pinaagi po ani nga living, anaa ang realidad sa lawas ni Kristo. Amen. Praise the Lord. Makuwanta ni, maingganyo ta ni, madanita aning mga butanga. Unta palaluman pa nato ning mga butanga o makita nato ni labi pagayod. Maaplikar nato ni labi pagayod. Amen. Praise the Lord. So, unsa ang high peak of the divine of vision? God became man, that man may became God. Dayon mo nya kinisab siya nga butang mao ni ang essence, ang pagkamao sa tibuok Biblia. Sa kung saan ni magbasa ang Biblia, pero kung mag-iskot na sa pagkamao, mao gyud ni. Iskutan gikan pas na ang tugon. Nagbuhat siya tao sama sa iyang dagway. Usa may tuyo, gipangandam na niya aron iyang gamiton nga ang Dios mahimong tao. Ang tao mo ikishil, mo ikabhang tipaka. Busa humana na ang tao pag-abot sa maguntugon, iyang gigamit ang balaod sa humanity aron nga ang Dios maanaa sa tao, madala diya sa tao. Unang, dunay gitawag incarnation, dunay gitawag human living, dunay gitawag death, o dunay gitawag resurrection. Mao ni ang process, mao ni ang kahikayan, no, nga iyang gibuhat para nga siya makabuhat nga ang tao himuon niyang Dios. Unsa may pasukaranan sa paghimo niya sa tao nga mahimong Dios through resurrection. Amen. Hallelujah. Pag-abot sa resurrection, mao na po ni process nga himuon niya ang tao nga Dios. Sa iyang kaugalingon aron mahimo siyang tao, tumiyagi siya sa incarnation. Miyagi siya sa human living. Miyagi siya sa death. O pagkabanhaw niya, nagsugod na po ang kahikayan nga ang tao mahimong Diyos. Klaro ba may igsoon? Sa pinaagi sa pagkabanaw, nahimo siyang espiritu nga taghatag sa kinabuhi. Mao ni ang consummation, mao ni ang kahingpitan sa kahikayan sa tulo sa nga Diyos, o pinaagi nini nga espiritu, gianak ta niya pag-usap. Una nang ang sa paghimo natong tao, ang pag-anak nato pag-usap. Ang ikaduhang ang sa paghimo sa tao nga Dios. Ang unang ang paghimo sa tao nga Dios mao ang pag-anak nato pag-usap. Ang ikaduhang ang mao nga saman isanctify ta. Balaan ta. Doon ay duha ka aspeto sa pagbalaan nato. Ang unang aspeto sa pagbalaan nato gitawag ni kanang gitawag og positional. Ang ikaduhang espiritu sa pagbalaan na to, dispositional. Kinitanan buhat sa espiritu. Ang positional nga pagbalaan, mao nga, sa wala pa luwas, no, gigahintas Ginoo. Daan, mga pinili ta nga mga tao, gigahinta niya daan, busa mo hinungdan nga sa pagkadungog na to sa Ebanghelyo, saman, mituo ta, gitagaan tag pagtuo. Og sa pagtuo na to, mo tong naluwas ta. Og gianak ta pag-usab.
So muna gitawag positional sanctification. Pareha atong babae nga nangita sa sinsiyo nga nagdagkot og suga katong sambingay. Nagpasabot na sa balaang espiritu. Kung wa pa ta pangita sa balaang espiritu, asa gud ta maduwas? Di ta magkita karon. Kung wala pa, dili ni pinagis paningkamot na to para maluwas ta. Ako sa unang panahon mo na akong pagtuo nga. Kuan man ko kayo, seeker man ko kayo, naluwas gid ko kay ako ginangitas Ginoo. Pero sa pagkakita na ko ani nga kamaturan, dili wala ko'y kahimuan. Tanan nga nahitabo nako, daan na nga gipalunas Ginoo. Gipangita na ko daan sa espiritu aron balaanon igahin ko niya sa mga tao nga sa kalibutan. Pagkahuman, gitagaan ko sa pagtuo. Sa pagkadawat ako sa pagtuo, mituo ko, midawat ko niya, naluwas ko. O gianak ko pag-usab. Amen. Human sa pagkadapag-usab, nalapoy gitawag dispositional sanctification. O sa mana, diha na sa atong sulod. Ang balaang espiritu, nagbalaan na to, gikan sa itong mga disposisyon, kung sa diha, gahin na to, musa nagsugod na ang buhat sa paghimo natong Diyos. O man sa sanctification, sa may nahitabo, doon ay renewing. Pinaagi, sa sanctification na to, nahitabo nga nabag-o ta. Doon ay pagkabag-o. Kini nga pagkabag-o, kinitanan, dili niingon nga overnight. Tibuok na itong kinabuhi ato ning may kinanan isinati ni nato. Amen. O di ta magsalig naluwas na ta na sa iglesia unya tapos na wala. Kini padayon ni nga kaluwasan adlaw-adlaw. Antod ang resulta sa renewing ma-transforma ta. Naa na punta sa stage sa transformation. O sa dihang padayon tang ginatransforma, kung sa may tabo, buhat man ni sa kalag, pag-transforma na to, may sama na taniya. Mo na na katapusan. Kini pagkaisama, mao po ni atong redemption na dayon sa atong lawas. Pagkatubos sa atong lawas, na kini nga lawas, kay doon na may katupsanan sa atong lawas, may tabo nga mag-glorified na ang atong lawas. So muna ang mga aspeto nga mga lakang nga mo'y magdala nato nga himuon tang Dios. Kay antibuok kinabuhi sa Dios, antibuok Dios nagbuhat sa tong sulod gikan sa atong espiritu kalag og lawas nagsurop siya, nag-occupy siya, ang resulta na mahimot ang Dios diha sa kinabuhi ug kinahiya. Unya ang consummation unsa man ahingpitan sa diha nga dunay na gitawag og pagkatagik sana sana sa in English constitution pagkatagik makita na nato primero dunay usara ka Dios tao dahil kining Dios nga tao human sa iyang kamatay pagkabanaw napadako napalapad dayon sa iyang pagpadako o pagpalapad doon na bag-ong Jerusalem nga napadayag. Mao ni ang panagkatagik sa Dios ug sa tao. Natagik na ang Dios ug tao. Wala po ning pulunga sa mga relihiyon. Kita ray nakakaton na ni. Kanang sa to union, mingling, and incorporation, panagkatagik. Ato rin na nga mga pulong sa recovery. Matot pa ni Barely, spiritual language. Spiritual na tinulungan. Nga dili masabtan sa mga reliyon, kita na. Ana, sa pahiuli, sa Ginoo. Amen. Praise the Lord. So, muni ang atong makita, no? So, sa kang Barely, doon ay upat kabutang, salvation of God, the church, Christ as life, and the body of Christ. Dayon, nagsugod na po si Brother Lee sa iyang pag-alagad, 1949, niadto sa Taiwan, dayon sa April na, pagka August 1, 1949, si
Brother Lee nagsugod sa iyang buhat. Og tungod ana, doon na pag-abanti og nag-asin o na kabog ang iyang pagpangalagad sa pulong. Busa mga igsoon, mo ni ang gipadayag tong pipila ka mga kapitulo, pero moadto na ta sa sunod, no? Diri na sa ato ang outline kay murag halos wala na tay panahon, no? Sa atong outline giingon diri the reality of the body of Christ, ang realidad sa lawas ni Kristo. Dunay duha man ni chapter 3, chapter 4. Ako lang kuha ninyo, ako lang shortcut ninyo og pasabot kay naa na diri ang kinasang-ano, naa na diri ang nindot kayo nga kinalang atong mapahimuslan. Uno, Roman numeral 1, ang realidad sa lawas ni Kristo ang iniusang pagkinabuhi sa Diyos ug sa tao. O sa to ang realidad sa lawas ni Kristo, ang hiniusang pagkinabuhi sa Diyos ug tao. Kinalan naataan ni nga pagkinabuhi. Oh. Dili po ni tinagsa individual kundi hiniusa. Kay kung magiskot tag lawas dili ni individual kundi hiniusa. So, letter A, ang realidad sa lawas ni Kristo mao ang pagkinabuhi sa Diyos taong kinabuhi sa grupo sa mga taong gitubos sa Diyos uban sa Diyos tao nga si Kristo. Muni ang pagkinabuhi sa Diyos taong pagkinabuhi. Una, ang atong Ginoo mo'y pattern ani. Sa iyang pagpakatao, nahimo siyang Diyos tao. Una, Diyos siya. Pero nagpakatao siya sa sabakan ni Maria. Unya, iyang gidala ang iyang pagka-Diyos sa iyang pagpakatao. Musa nahimo siyang Diyos tao. Unya, ang iyang living, ang iyang pagkinabuhi, may atong pattern. Kaya nagkinabuhi siya diya sa Diyos taong pagkinabuhi. Unsa man ang Diyos taong pagkinabuhi? Ang Diyos taong pagkinabuhi, mao nga ang divine attributes nga naa niya, Diyos nung kaayo, nga naa niya, iyan ang gikinabuhi, iyan nahimo ni diya sa iyang pagkinabuhi ingon nga tao, nga human virtues. Nahimong tawhanong maayong kagawian. Usa kung atong basahon ang Biblia, ang atong Ginoo, dili gid siya attractive. Luli gid siya nga pagkatao, sumala sa Isayas. Busa di siya makadanis mga tao. Pero nganong daghamang nadani niya? Nganon ang mga tinunan nadaniman niya? Tungkol sa iyang pagkagwapo? Luli kaya itong Ginoo. Matud pa sa Isayas, walay, na. Ha? Walay dagway nga tingwaon. Pero nganong takkan man kayo na-attract niya. Na-attract niya tungkol sa iyang human virtues. Tawhanong maayong kagawian. O kining tawhanong niyang maayong kagawian, ang source animao, ang divine attributes sa iyang pagka-Diyos. Ang Diyos nung kaayo sa iyang pagka-Diyos. Mauna nga, siya sa sulod sa 23 katuig ug tunga, tawagid siya. Gutumon, matulog, muhilak. Pero kining tao nga sama nato no sa iyang pagkinabuhi sulod sa 33 and half years, kung sa may naitabo, makadani. Ngunang ingon si Brother Lee sa iyang prayer, you are so attractive. You are so charming. Your riches is unsearchable. Limot mo na, prayer na ni Brother Lee. Pero kanang nga prayer mo yung nagpadayag sa iyang pagkinabuhi, sa tibok niyang pagkinabuhi, diha sa Ginoo. So kung makita na to, unsa ang Ginoo, sa iyang
Diyos nung kaayo nga napadayag sa iyang humanity, sa iyang tawhanong mayong kagawian, madanig itas Ginoo. Siya mao ang atong matawag modelo, panig-ingnan aning Diyos tao nga pagkinabuhi. Praise the Lord. Amen. So, ang realidad sa lawas ni Kristo, mao ang pagkinabuhi sa Diyos taong kinabuhi, sa grupo sa mga taong gitubos sa Diyos, uban sa Diyos tao nga si Kristo. One, sa wala pa magpakatao, ilansang sa krus, o mabanaw si Kristo, ang universo, sa universo na sa langit, ang Diyos, o na sa universo na sa langit ang Diyos. Og naa sa yuta ang tao. Apan walay usa ka tao sa universo nga Dios og tao. Wala. So wala pa moagi atong Ginoo sa kahikayan, walay Dios tao. Dios lang nas langit. Tao naa sa yuta. Pero sa diyang atong Ginoo miagi sa kahikayan, ang iyang living diri sa yuta, living sa Dios tao. Kini siya nga Diyos apan tao, wala mahimong tao sa usa lang kapamilok. Sigon sa natural nga balaod sa tao, gisamkon hinuon siya sa taguangkan sa iyang inahan. Unya gipanganak siya aron mahimong tao. Og nagkinabuhi siya dinhi sa yuta sa 33 ug tunga ka tuig, sa katapusang tulo ug tunga ka tuig sa paggula niya aron magsangyaw ug manguna sa mga tinun-an, nagbuhat na gyud siya sa buhat sa Dios. Una, ang iyang living. Dayon ikaduha ang iyang buhat. Usay mag-una ang atong buhat, ulahi ang atong living. Balik. Mga igsuon. Pero, usay gingon ni Brother Lee, sa pagpangalagad, no? Bisan sa work, sa buhat, ang labing importante dili ang na-akumplesar nimo si imong buhat, kundi ang labing importante ang persona, ang imong living. Sagdako kag naka-akumplesar sa imong buhat, madaot na kung ang imong person dili husto. Ang atong Ginoo before siya nag-alagad, ang iyang living, nabuhi gud siya sa Diyos tao nga pagkinabuhi. Nahimo siya natong pattern, nahimo siyang model nato sa iyang pagkinabuhi. Amen. Gigamit ni Ginoong Hesus katong 33 ug tunga ka tuig sa pagkinabuhi, sa sumbanan sa Dios sa taong pagkinabuhi. Kung wala pa siya magkinabuhi sulod sa 33 ug tunga ka tuig, watay sumbanan. Dili ito makita, no? Ang atong Ginoo, wa gid siya mag-alagad, wa gid siya magbuhat sa iyang kaugalingon, kundi nagbuhat siya sa kabubuton sa Dios nga nagpadala niya. Nagpasabot ang atong Ginoo na buhi na usa sa tulo sa nga Dios. No, ang iyang living, no, nag-express lang sa iyang tawhanong na-express sa iyang tawhanong maayong kagawian gikan ni sa divine attributes nga naa niya. Justong kaayo nga naa niya. Ingon nga tao wala siya magkinabuhi sa tawhanong kinabuhi, kundi sa justong kinabuhi nga naa sa sulod niya. Tinawtan niyang giingnan nga namulong o nagbuhat siya, dili pinaagi siyang kaugalingon, kundi pinaagi sa nagpadala niya. B, niingon siya sa 1:57, nga gipadala ko sa buhing amahan. O nabuhi ko tungod sa amahan. Nabuhi siya tungod sa amahan. Ang tuyo sa pagpadala sa Dios nining Ginoong Hesus, aron man mahimo siya tao nga magkinabuhi sa Diyos taong kinabuhi, pinaagi sa Diyos nung kinabuhi. Mosangpot kining pagkinabuhi sa unibersohanong dakong tao nga sama gyud niya. Tao nga nagkinabuhi sa Diyos taong kinabuhi, pinaagi sa Diyos nung kinabuhi.
O na ang living sa tong Ginoo. Mahimo na tong pattern. No, wala siya magbuhat siyang kaugalingon, kundi siya nagbuhat siya pinaagi sa kabubuton sa Amahan. Yun ana unta ang atong pagkinabuhi. No. Busa silang Apostol Pablo, nahimo pong pattern nato. Unang ingon siya, not I, but Christ. No, yet not I, but Christ who lives in me. Mahimo kang inaana ato karong pagkinabuhi sa iglesia. Kung dili na mo atong pagkinabuhi sa iglesia, wata kasunod sa realidad sa lawas ni Kristo. Siguro na yung mga panahon, mga yung sa Brother Lee, dili kaayo, no? Kailangan po yung mga panahon nga, mabuhi taani nga kinabuhi. Pero kadaghanan sa itong panahon. Amen. Ingon siya, no? Sa Juan 6:57. 4. Sa pagkatapos sa 33 ug tunga ka tuig, namatay siya sa krus, unya niagi siya sa kamatayon ug pagkabanhaw. Sa pagkabanhaw niya, gidala niya ang iyang tawhanong kinaiya ngadto sa Dios o gianak siya sa Dios, ingon nga panganay anak sa Dios. Sa may buti pasabot ni. Usa ra bagid ni ka truth nga para nako bilhon kay nako ambot lang ninyo. Oh. Nganong nahimo mo siyang panganay anak sa Dios? Nga only begotten son of God man. No, so unang mga panahon ako gininggikugian. No. Okay, something ba nga bag-o, something nga sa kakamatuoran ang only begotten son. Ngano nahimo mapanganay? Only good. Bugtong anak. Unya ang panganay di daghan mga igsoon. So, medyo mo kontradik, medyo dunay. Pero nasayod ta pinaagis mga kamaturan gag-release sa atong mga igsuon nga nagalagad nato. Nga kinalan masayod ta nga atong ginudo na si dual status. Tao siya, Diyos siya. Sa iyang pagka-Diyos, no? Sa triune God, Amahan, Anak. Oh. Siya mao ang only begotten Son. Diyan na sa iyang pagka-Diyos. Pero sa iyang pagkatao, sa diyang nagpagkatao siya, gidala niya ang Diyos nga nasa tao, no? Sa adlaw sa pagkabanhaw, nahimo siyang panganay nga anak sa Diyos. Nganong panganay mga anak sa Diyos? Kaysa iyang pagkabanhaw, gidala po ta niya. Nabanhaw po ta uban niya. Ang iyang humanity, ang iyang pagkatao, gianak. Oh. Kaya wala pa man ito masanay sa iyang pagkatao, iyang humanity. Oh. Sa iyang pagka-Diyos, kuha na siya daan. Anak na siya daan. Pero katong iyang giagian nga pasis, ang iyang pagkatao, wala pa ito masanay. Oh. Busa, gianak siya sa pagkabanhaw, kato na pasabot sa iyang humanity. Di lang ianak sa pagkabanhaw, kundi gi-uplift, gituboy, ang iyang pagkatao. Ang iyang pagkatao, miambit sa sala. Tungkol kay, saman, unod man siya. Busa ka ng pulong unod, masalaano na. Pero wala siya poison sa sala. Pero sa gihapon, tungkol kay natao man siya sa hulog na tao, naana niya. Unang niya, giagis, kamatayon sa cross, unya, gi-uplift, gituboy. O gipanganak pag yun sa Diyos. Sa Diyos nung kinabuhi. Dili lang ang atong Ginoo, ana, kundi ubanta. Nasanays ta. Unang sa unang Pedro 1:3, ba to? We were regenerated through the resurrection of Christ. Kita gipanganak pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo. Og sa iyang pagkabanhaw, ingon siya kang Maria ba to? Nga adtua ang akong mga igsuon. Kita gitawag na niya nga iyang mga igsuon.
Busa sa Roma, gipadayag ni Paul nga siya mao ang firstborn son of God. Hallelujah! Tinaw ba taan nga truth? Kamaturan? So, nawa tayo kakitaan eh. Abi na tugwa tayo kalabutan. Pero kitang tanan, sa adlaw sa pagabanaw, nahimutang mga anak sa Diyos. Ayaw pag una-una na ang imong pagka-anak sa Diyos sa dihang gibotismuhan ka, kay mituo ka. Dili, wala mag-ingon, ana ang Biblia. Kini nga pagpanganak, hiniusang pagpanganak sa tanang mga pinili sa Diyos. Sa mata sa Diyos, kitang tanan, iyang himugso sa adlaw sa pagkabanhaw. Pero sa atong kasinatian, unang ulahita na kasinati. So, ang ay nato na kuptan na nga kamatuoran dinhin nato mga igsoon. Ako nagpasalamat ko sa Ginoo nga sa akong pagkanaas pahiuli. Halos di ko siguro po makaingon nga perfect na gikusta ng mga truth. Pero gikuptan yun ako ng mga dagkong kamatuoran nga naa sa Biblia. Dere gingon rin sa nahumana ang pagkabanaw, sino ba ta? Mane. Sa nahumana ang pagkabanaw, gipanganak tang tanan ang panganay nga anak sa Dios o ang dagkang anak sa Dios, nahimo siyang espiritu nga taghatag og kinabuhi o gipahimugso ang iyang kaugalingon o ang daghang anak sa Dios sa pagkabanhaw. Human sa tayo ipanganak pag-usab, ni puyo sa sulod nato ang espiritu nga taghatag og kinabuhi. Nga mao ang pneumatikong Kristo og nasagol sa atong espiritu aron magkinabuhi sa Dios taong kinabuhi uban nato. Muli tuyo ngano nga ang espiritu pneumatikong Kristo nga mao ang espiritong taghatag sa kinabuhi mipuyo diri nato. Aron magkinabuhi ta ani nga Dios taong pagkinabuhi. Si Paul nagpadayag na ani sa iyang mga sinulat. Gani mingon siya nga when Christ is our life is manifested. So, sana napit nga bersikulo unang Korintiyo chapter 3 man siguro. We will be manifested with Him in glory. Christ is our life. Christ is our living. Mahimo nga si Kristo ang atong kinabuhi ug si Kristo mao ang atong pagkinabuhi. 5. Sa pagkabanaw niya, siya ang tigpataliwala sa bagong pakigsaad, ang kaligunan sa bagong pakigsaad, ang lawang saserdote o ang langitnong ministro sa mga langit. Karon nagbuhat siya usa ka butang nga mao ang pagbuhat diha sa tanang tinubos o gianak pag-usab nga katawan niya aron mahimo silang Dios. Gibuhat niya kini sa pagkanaan niya nila aron mapadayunong magbalaan, magbag-o, magtransforma nila kining pagtransforma paghimo man kanilang Dios. So mo ni ang mga steps, mo ni ang mga lakang nga sa kahikayan aron ta mahimong Dios. Ang uban mingon na rin nya nga naman lagi Diyos mo, mukaon pa man lagi mo. wala gid sila mahayagi ba? Wala gid katinawan. Nya, ngano may Diyos, iyawa pa man lagi ang dagway kay nasuko man, nagkag-away man. Naata sa process, naata sa kahikayan. Dili kay overnight, mahitabo ni nato. Dili, mariyag mushroom. Nga, mupadayag kalit, then human, wala na, nawala. Kini, ongoing, adlaw-adlaw. Asa to dapit nga bersikulo, nalimot ng ko, itong ginaluwas ta adlaw-adlaw. Ginaluwas ta adlaw-adlaw. Yung si Pablo, siya mao ang nagluwas, siya mao ang magaluwas, o iya po tang pagaluwason. Tulo ka
Tulo ka kalawasan na. Past tense, presence, ang ikatulo, future. Mo ni ang tulo kang ang sa kaluwasan. Kaluwasan sa espiritu, yan nagtapag-usab. Kaluwasan sa kalag, katong process gikan sa pag-anak pag-usab, pagtransforma o isama niya nga ang sanputanan masama ta niya o mahimaya ang atong lawas. So, muna ang process, ang palagianan. Asa na tabi? Ang tuyo sa pagtransforma, hapit na. Paghimo mang Diyos sa tao, hangtod, masama ang tao, sa dagway sa Diyos, ug sama gyud sa Diyos. Amen. 1 sa 33 ug tunga katuig, niya dinhi sa yuta, adlaw-adlaw nagkinabuhi siya, pinaagi sa Diyos. Nagsalikway ug nagdumili sa iyang kaugalingon, gikinabuhi, kining kinabuhi ilalom sa krus. Pinaagi sa kinabuhi sa pagabanaw. Busa sa bahay ni Kristo, sa wala pa siya mo adto sa krus, adlaw, dire. Aron mamatay o mabanaw, adlaw-adlaw, nagkinabuhi siya sa kinabuhi sa kamatayon o pagabanaw. Abi na to nga ang Ginoo, ang iyang kasinatian sa kamatayon, katurang dito siya sa cross. Pero, sulod sa 33 katuig ug tunga, ang atong Ginoo nagsinati, nagkamatayon. Sa iyang tawhanong pagkinabuhi, kamatayon iyang gisinati. Daghan kayong mga dala niya ngadtos kamatayon sa iyang kaugalingon. Iyang pamilya, no? Gani hantod ningon siya nga, katong kuanon ta kontrolon pa sa siyang inahan. Siya babae unsay imong labot. Daghan pa kayong mga sa iyang living, human living nga iyaging nasinati ang kamatayon. Nya at last katapusan na nga panahon didto na sa cross. Pero adlaw-adlaw iyan ang gisinati ang kamatayon. Wala na siya mabuhi sa iyang kaugalingon. Iyang gisinati ang kamatayon o pagkabanaw. Munang ingon siya ni Maria, ako ang pagkabanaw. Nga naman, siya kitinuod. Kay mo na iyang living, mo na iyang pagkatao, ang pagkabanaw. Ang pagkabanaw dili na siya na atong una-una, ang pagkabanaw katong nabanaw siya nga buhat o hitabo, dili. Ang pagkabanaw nahimo ng living sa itong Ginoong daan. Dos, ang pagkamatay, pagsalikway o pagpatay man sa atong kaugalingon. Sa ato na po niya, sa atong application na po. Ang pagkabanaw, pag kinabuhi man nato sa Diyos na atong kinabuhi. Bisan tuod, tawhanong kinabuhi ang kinabuhi, ang maayong kagawian nga napadayag, no? Kagawian nga natransforma gikan sa Diyos tong mga kaayo. Namaanam na nga nakapatinaw nato kalabot ning mga bahina. Mga igsuon, kinahanglan ginato masinati ang krus, ang kamatayon. Patong miyaging brothers meeting, doon na dito'y clip rock. Musa na sa prinsipyo sa pag-alagad. Kinahanglan mo agi kita sa clip rock ay sa tamakaalagad. Moagi kita sa cross, mo sinati kita sa cross, mo sinati kita sa kamatayon. Sahay, bisan akong kasinatian, sa nakaingon ko sa kaigsoon, masakit ni akong kahimtang karon. Gidugmok yung kong bahay akong paminaw. Naagi ko kasinatian sa cross. May patong mga sakit man, pero okay ra. Katong taga-pikas mo yung nagkuhan. Pero kung mga positive, mga igsoon, masakit akong gibati. Pero kung sa mani pagsinati sa krus. Pasination ko sa Ginoo pagdugmok sa kong kaugalingon aron
makaila ko nga wa ko'y kahimuan, patay ko atubangan niya. Gipasinati ko sa Ginoo, kay ba ang Ginoo nakakita. Siguro, murag salig na ko. Kining mga igsuon na, dugay na itong gialagaran, wagi problema. Pero maabot ang panahon, pailhuntas Ginoo, mawa tay kahimuan. Kinalan, mga lansang yun ang atong kaugalingon sa krus. Wagi tay pagsalig sa itong kaugalingon. Mao ni ang pagsinati sa kamatayon sa krus, mga igsuon. Humana na ta sa to, no? Diri na ta sa Roman numeral to, no? Sumbanan sa pagkinabuhing giambitan sa Dios ug tao ang pagkinabuhi ni Jesus dinhi sa yuta. Sa nagkinabuhi si Ginoong Hesus dinhi sa yuta, tinuod siya nga tao. Apan imbis magkinabuhi sa kinabuhi sa tao, nagkinabuhi siya sa Dios nga iyang kinabuhi. Busa sa kinabuhi ug pagkinabuhi niya, gikinabuhi niya ang Dios tong mga kaayo. Ingon nga tawhanong maayong kagawian niya nga napadayag atubangan sa mga tao. Muni ang Ginoo nahimo na tong sumbanan. Naata sa atong tawhanon nga kinabuhi, pero di ta mabuhi ning atong kaugalingon o tawhanon pagkinabuhi, mabuhi ta sa Dios tong kinabuhi. Ani nga Diyos nung kinabuhi, dunay gitawag divine attributes. O kini nga divine attributes, pinaagi sa pagkinabuhi nato, ani nga Diyos nung kinabuhi, dunay human virtues nga mapadayag, mapagula sa atong pagkinabuhi. Amen. Sa nabanaw na si Ginoong Hesus gikan sa mga minatay, nakasabot ug nakaambusab ang iyang tinun-an nga Diyos siya kay nakita manila ang mga kaayo sa kinaiya mismo sa Diyos nga gikinabuhi pinaagi sa tao aron mahimong maayong kagawian mismo ni anang tawhana. Naa ang Diyos sa maayong kagawian ni Kristo nga tao. Sa letter C gingon ri sa kamatayon o pagabanhaw ni Kristo gipahimog sabtan niya. Gidalaan niya ang Diyos nga ni nato, dili sa objektibong pagdala, kundi sa subjektibo. Gihimo dayon ta niyang Diyos sa ato pag-gianak ta niya, aron gianak ta niya, aron mahimong mga anak sa Diyos. Kay Diyos man ang atong amahan, kita nga mga daang kabuhatan ug sa atong unod, aron may Diyos, mga anak sa Diyos, kay Diyos man ang atong amahan, kita nga gipanganak niya, kita nga gipanganak niya Diyos sab. Apan bisan tuod gipanganak ta sa ingon ini na pagyapon ta sa daang kabuhatan angat ug sa atong unod. Natural pagyapon ta ug napagyapon nato ang atong daang ako ug hugaw nga madunoton pagyapon ta. Mo nang nagkinahanglan ta sa padayonon nga pagkinabuhi diha sa Diyos taong pagkinabuhi. Nga magadala nato sa ang-ang, no? Di lang ego, mabalaan ta, dahil mabago ta, kundi matransforma ta. Dayon pinaagi nini nga pagkatransforma, mapahisama ta sa dagway niya. O mahimaya po ta. Diyos ug tao kininikayab nga Kristo, nga Diyos tao. Tao siya, dili ang tao nga gilalang ug nahulog, kundi ang tao nga gilalang ug nahulog, apan niagi sa kamatayon. O pagkabanhaw, o gipausbaw, manang gi-uplift. No? Sa samang panahon, Diyos sab siya, apan dili siya ang Diyos na gayod. Ang Diyos, sa wala pa siya magpakatao, ang Diyos kini, nga nahingpit na. Naa sa sulod niya ang Diyos, o ang tao, ang kasinatian sa tao, ang pagka-epektibo sa kamatayon, o ang gahom sa pag-amahaw. Kompleto na, naa na sa Diyos. Tanan.
Di lang Diyos siya. Nya pag-agi niya sa tao, tanang nagian niya nga kasinatian sa tao. No? Gikan sa iyang pagpagkatao, dayon sunod, iyang pagkinabuhi, iyang human siya tawhan ng pagkinabuhi, pagkamatay siya sa cross, og na banaw, na inclusive na. Na aniya, na ato siyang nadawat, ato siyang nabatunan, giandag pagtapag-usab, ni apo ni nato. Amen. Tris, ang pagkinabuhi sa tao nga nahimong Diyos, mao ang pagkinabuhi sa kamatayon o pagkabanaw ilalom sa cross. Unsa ang pagkinabuhi sa tao nga nahimong Diyos? Pagkinabuhi sa kamatayon. Nya unsa pa? Ug sa pagkabanhaw. Nya nailalom ta sa cross. Kumusta man sa atong experience? Atong inadlaw nga pagkinabuhi. Motong giingon ganina ni Brother Lee, kumusta man sa inyong dealing sa inyong asawa, sa inyong pagpamisti. Iskuta to kung gibasa ganina. Nahimo ba nga si Kristo atong kinabuhi? Tanan at natong mga aksyon. Pinaagi pa niya, dili ba pinaagi nato sa atong daang mapagkatao? Amen. Ono. Asa na ta? Uno na ta? A. Bisan na apay daghang negatibong butang sa sulod nato, gisulbad sa Ginoo kining tanan sa pagkamatay niya. Niadto siya sa krus, dala ang atong unod ug ang masalanon nga tawhanon kiniya nato. Gilansang sa krus uban niya ang daang tao nato, busa gibatukan sab didto ang daang kabuhatan, ang unod si Satanas, ang kalibutan o ang tanang nalambigit sa daang tao. One, kay anak naman ta pag-usab, dili na gyud ta mo apil-apil pa o magkinabuhi pa nining mga butanga. Isalikway gid nato ang atong kaugalingon, maingon nga gidimulian ni Ginoong Hesus ang iyang kaugalingon. To, kay nagtingwa ta nga manaa ang realidad sa lawas ni Kristo, magkinabuhi kita sa Diyos taong pagkinabuhi. So, aron makakinabuhi sa Diyos taong kinabuhi, dawaton yun nato ang cross. So, diri na, no? Kung nagtingwa ta nga manaa sa realidad sa lawas ni Kristo, kung sa gingon diri, magkinabuhi kita sa Diyos taong pagkinabuhi. So walay laing palagyanan nga manaata sa realidad sa lawas. Ang pagkinabuhi ra gyud sa Diyos taong pagkinabuhi. Na unsaon man nato pagkinabuhi sa Diyos taong pagkinabuhi nga naman tay daan. Daghan mga negatibong butang nga niya nato. Kinahanglan atong i-aplikar ang krus. Kinahanglan atong sination ang krus. Kaya kung di nato i-aplikar ang krus, di ta makasulod, di ta makakinabuhi sa Diyos taong pagkinabuhi. O di po manaa ang realidad sa lawas na Kristo. Musa, nagluwanan ko pag-ayo, nagkadaghan man mga igsoon, nagkadaghan man ang mga kaiglisyanan. Pero, kung sa may tumong o tuyo, na mga butanga, ang lawas ni Kristo. Kung sa may goal, ang realidad sa lawas ni Kristo. Kung magpabilin ta nga wala ta ka magsinati niining Diyos tao, no, nga nahimo na tong pattern nga karon naa sa tong sulod og nabuhi na ta sa tong daang tao, sa tong kaugalingon, wala realidad ang lawas ni Kristo. Munang muguwa ang dagang mga kasamok, muguwa ang dagang mga kapakyasan nato diya sa atong pagpangalagad sa iglesia. Doon ay mga dili pagkausa. Sama na tungod kay wala ta mabuhi, wala ta magkinabuhi sa Diyos taong pagkinabuhi. Wala sa pud nato sinatiya ang cross. Gikinahanglan gyud nato ang cross. I-apply gyud nato ang cross. Dali kay ta mainit, dali kay ta sultig mga pulong pagdaot. Nganong inaanaman natong kinabuhi kay wa nato masinati ang cross.
Ano yung mga panahon? Masakitan ta. Ay panahon. Yan ay mga issue batok na to. Nga dili tinuod. I-aplikar na to ang krus. Para di ta makasulti o mas grabe pa nga mga butang. I-aplikar na to kanunay ang krus. B, no? Niingon ang Pilipos kapitulo 3 Gs nga pinaagi sa gahom sa pagkabanaw ni Kristo, mapahiyon ta sa iyang kamatayon. Kung nakailata sa gahom sa pagkabanaw, malipay gud ta nga manaa sa hulmahan sa krus o magpahiuyon niini. Sa atong kaugalingon, di gid ta mapahiuyon sa kamatayon ni Kristo. Sa atong kaugalingon, di gid ta makadumili sa atong kaugalingon. Mapahiyon ta sa kamatayon ni Kristo, pinaagi sa gahom sa pagkabanaw. Doon na atong i-aplikar. Doon na atong gikinahanglan. Muning kamot tos tugulingon, bisag usaon na to. Di kita kasi natin sa krus. Lisod kayo ang krus. Pero doon na may gahom nga makapahimo na to, nga ato ning masinatian. Unsa man ang gahom sa pagkabanaw. Amen. Praise the Lord. Ang pagkabanaw mao ang kahingpitan sa tulo sang Dios sa pneumatikong Kristo nga naghuman sa katubsanan alang nato og mao ang espiritong taghatag og kinabuhi nga nagpuyo sa sulod nato. So diha bitaw sa Efeso kapitulo 1, dunay purple power diha gisgutan. Ang usa, the raising of power. Unsa man ang raising of power? Muna ang gahom sa pagkabanhaw. Nagikapalatay na ni Kristo diha sa iyang lawas nga mao ang iglesia. Gika-transmit na ni diha ni Kristo diha sa iyang lawas nga mao ang iglesia. Ato na lang sination. Ato na lang ning i-aplikar. Amen. 4. Dili na magkinabuhi nga akura, magkinabuhi noon ang Dios uban nako. Ang paagi nga makakinabuhi ta ingon nga Dios tao, mao ang kamatayon ug pagkabanaw. Namatay ta matag gutlo sa matag adlaw, ug nabuhi ta matag gutlo sa matag adlaw. Pinaagi sa nagpuyo sa sulod nga espiritong taghatag og kinabuhi. Sahay kay mamatay ta, dugay man kayong kini matagutlo. Atong application sa kamatayon. May nalag sa usa ka adlaw, ma-aplikar na to ang kamatayon. May nalag sa usa ka bulan. Murag lisod, no? Wala nga. Itawag ni once in every blue moon. Ma-apply na to ang kamatayon. Tingala ko sa man ang blue moon. Ay blue nga bulan. Walang talagsaon na kayo mahitabo. Wala nga sinultihan once in every blue moon. Sa to pa, halos. Ang atong pagkinabuhi, wala kita magkinabuhi. Wala gina to i-aplikar ang kamatayon o pagkabanhaw. Nakita ba nato ang lawas ni Kristo? Kung nakita nato ang pananaon sa lawas ni Kristo, doon natin pagsingkamot nga manaagyod ang realidad sa iyang lawas. Kaya mao naman ay makatagbaw niya. Mao naman ay tinguha siyang kasing-kasing. Mao naman ay iyang gikalipayan. Pero kung saan man nga manaat ang realidad sa lawas, i-aplikar na to, matagutlo ang kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo. Ang Kristohanong kinabuhi nga gitinguha sa Ginoo, mao kanang naa sa kamatayon sa tibuok. Asa naman kuan adlaw sa matag minuto ug matag segundo, usarag kinabuhi ug usarag pagkinabuhi sa nagpuyo sa sulod nga tulo sang Dios. Sa pneumatikong Kristo sa espiritong taghatag sa kinabuhi. O sa little C, mingon ang Galacia 2:20 nga gilansang na ta sa cross uban ni Kristo apan wala ta mohunong didto
Kundili nabanaw ta uban ni Kristo sa usa ka bahin, natapos nako sa laing bahin, nabuhi pa gyapon ang nabanaw nga ako og gipausbaw og nabuhi si Kristo diha sa bag-ong ako. Kanang kingon niya gilansang ako, wala magpasabot nga natapos na ang imong ako. Og si Brother Lipa, dili ko nun exchange of kuan. Life. Na dili ni pag kuan. Kung dili kanang paglansang nato sa krus uban kang Kristo, naarang yapon, doon na yapon tay ako. Pero kanang ako ha diha, mo nang ako nga nabanaw uban ni Kristo. Naagya po'y I. Kaya not I, but Christ. Dayon, yung man ang the life which I now live in the... Sa ito, kingon niya nga. Kalang idea, mo na ning nabanaw nga ka mga Kristo. Nga ako, uban ni Kristo. 5. Nabuhi si Kristo ug nabuhi ta tungod niya. Ningon ang Ginoo sa 1:14-19, tungod kay nabuhi ko, mabuhi sa mo. O wala mabuhi ang Ginoo, di puta mabuhi. Sa adlaw sa pagkabanaw, nasayod ang mga tinunan nga nabuhi ang Ginoo, ug nabuhi sab sila. Sa una, nagkinabuhi sila sa kaugalingon nilang kinabuhi, karon nga gilansang na sila sa krus uban ni Kristo, nagkinabuhi sila sa kinabuhi sa tulong sang Dios nga maoy nagbanhaw nila. Dayon B, ningon ang 1:57 nga maingon nga kapadala ko sa buhing amahan ug nabuhi ko tungod sa amahan, nagpasabot kini nga wala magkinabuhi si Kristo sa iyang kaugalingon, kay gipadalaman sa amahan ang Ginoo niya ni siya aron ikinabuhi niya ang amahan. So first, una, ipakita ni Kristo nga siya mo atong model. Siya, wala mabuhi sa iyang kaugalingon samtang nasa sa tawhanon kapag kinabuhi. Kung dili nabuhi siya, diha sa amahan. Kinalan po ta, mabuhi diha niya. Sita, no? Niingon pagyud ang 1:6:57b, ingon man sab, ang mukaon ako, mabuhi sab, tungod nako. Ang mabuhi tungod sa Ginoo, magkinabuhi man sa iyang pagkamao o sa iyang pagkinabuhi. Di, sa pagkabanaw, siya o kita o siya nadugtong, nasagol, nga usa, busa ningon si Pablo nga alang nako ang pagkabuhi mao si Kristo. Labot pa, ningon siya nga sa gihapon bisan karon mapadako si Kristo diha sa akong lawas. Si Pablo ang nakinabuhi, apan si Kristo dili si Pablo ang napadayag. Kita ang nagkinabuhi. Sa Dios tao nga pagkinabuhi. Pero kinsa may napadayag? Dili kita kundi ang Ginoo nga nabuhi diri nato. Perte kayo kat memorize nato ng bersikulo ha, gamiton pa natong naipatay. Pero wata ka ibalo say lalom kayo ni nga bersikulo. Unod nun kayo ni nga bersikulo. Alang nako ang pagkabuhi mao si Kristo. No? Sa dili basta-basta na, no? Ato nang makita mga igsoon. Napadayag diya sa tawhanong maayong kagawian ni Jesus ang Dios ng mga kaayo ang gikinabuhi mao ang Dios tao nga resulta sa panagsagol sa Dios ug tao. Sa sinugdan naglakip kining Dios tao sa usara ka anak. Nidako na siya karon aron mahimong panganayng anak ug daghang mga anak. Organismo kining pagdako nga mao ang lawas ni Kristo. Ang usa ka anak midako. Nya sa iyang pagdako nahimo siyang panganay anak. Nya uban pa sa iyang pagdako ang daghang mga anak. Ang panganay anak ug daghang mga anak sa may atong itawag ani mao ang pagdako sa lawas nga mao ang lawas ni Kristo. Organismo kini nga pagdako nga mao ang lawas ni Kristo.
6. Ang realidad sa lawas ni Kristo mao ang pagkausa panagkasagol sa Dios ug tao aron magkinabuhi ta sa hiniusang kinabuhi. Hiniusang Dios tao. Ang realidad sa lawas ni Kristo mao ang pagkausa ug panagsagol sa Dios ug ang tao aron magkinabuhi sa hiniusang Dios tao. Alang niini musinati gyud ta sa kamatayon ug pagkabanaw mamatay adlaw-adlaw ug mabanhaw adlaw-adlaw. Kinahanglan sab nga manaata sa espiritu ug magawi uyon sa espiritu adlaw-adlaw. Isa nakita na nato ang pananaon kalabot sa lawas ni Kristo ug tin-aw tang makapamulong kalabot ini gamay ra kaayo ang realidad sa lawas ni Kristo nga naa nato. Bisan diha sa pahiuli sa Ginoo kulang kayo tag realidad sa lawas ni Kristo. Sa mo ni atong luwan, no? Nakita na nato pananaon kalabot sa lawas ni Kristo. Pero gamay ra kayo ang realidad. Mga igsoon, makita nato ni. Mo ni karon ang atong pagtinguha. Ang atong living adlaw-adlaw dili para nato individual, kundi para sa realidad sa lawas ni Kristo. 7. Ang pagkausa sa lawas mao ang espiritu. Ato na ning gipadayag nga ang the oneness, the ground of the oneness of the body is Christ is the oneness in the Spirit. Ang paagi nga magkinabuhi nato ang realidad sa lawas ni Kristo pag sinati man sa kamatayon o pagkabanhaw, pinaagi sa inayosong pagkinabuhi sa Diyos ug tao. Pinaagi sa kamatayon nahusay ang tanan sa atong bahin ug pinaagi sa pagkabanhaw gipausbaw ang tawhanong kiniya nato o gipanganakta aron mahimong daghang mga anak sa Dios. Matag adlaw magpapilin gyud sa krus, mamatay gyud sa matag adlaw ug matag gutlo mamatay gyud ang tanan. B. Ang pag-amping sa pagkausa sa lawas, pag-amping man sa pagkausa sa espiritu. Naa ka sa espiritu, maampingan nimo kining pagkausa. Kung wala ka sa espiritu, bisan pag moingon ka nga wala mo mabahin, nabahin yun mo. Oh, niyon ta, wa man mi mabahin kay usara mangyapon mi. Oh, nagtigom ra bagyapon mi nga usa. Di ba? Oh, kita? Pero kung wala ta sa espiritu, nabahin gyapon ta. Oh, kinahanglan ang realidad din tanang mga butanga, sa pagkausa, wala lagi lain, bugtong na gyud. Pinaagi sa pagkausa diha sa espiritu. Last, atong dunganan og basa. Pulong sa sidaan ug pahimagno. Magbantay gyud tang tanan kay naa may ambisyon tang tanan. Walay tao nga walay ambisyon. Ang labing makadaot nato, labing makaulang sa Dios, labing makadaot sa payuli sa Ginoo ug labing makaguba sa lawas ni Kristo, mao ang atong ambisyon. B. Makita diha sa ambisyon ang tanang binhi sa pagbahin-bahin, mawala na ngani ang ambisyon, mawala sab ang tanang pagbahin-bahin. C. Kalabot sa pagbantay dili gid nato tugutan nga mabanhaw ang atong kaugalingon. Natural nga pagkatao, daan ako og taras. Sunod, 1. Dili pagtandi-tandi, pagkumpinsa o kasina. Dili kita mo tanaw sa mga sayop sa uban. Kanunay hinuon natong isipon nga maay pagkaayo ang uban kay kanato. Ayaw pagpasigarbo sa imong nahuman o masina ba sa nabuhat sa uban o maghukumba sa mga sayop sa uban. Katunan gyud nato nga magpaubos. Kung naay nabatunan ang uban nga wala nato, dawaton gyud nato kini uban sa mapaabsanong kasing-kasing. Sa pagbuhat nato, sa buhat sa Ginoo, mga budlay rata. Di gyud ta magpasundayag o magpasigarbo sa atong buhat. Dili gyud ta magdumili sa pagbiya sa atong buhat o magpadaig ba tungod sa atong kalampusan. Ang gibuhat nato karon dili personal nga buhat nato, kundi ang pamatigayon sa Dios. Sa tanang kaliwatan na mao ang pagtukod sa lawas ni Kristo. Makapagkinabuhi ang Ginoo kanato sa Dios taong kinabuhi tungod sa pagkadugtong nato sa uban. Sa pag-alagad nato sa Dios, una makita nato nga dili mabiyay-biyay ang Dios.
Ikaduha, kinahanglan makita nato nga sa universo di lang nga naay mga balaod ang Dios sa pisikal na bahin, kundi naay mga balaad sa Dios sa espirituhanong bahin. Labot pa, mas strikto ang espirituhanong mga balaod kaysa pisikal nga mga balaod. Hikap nga nanganita sa espirituhanong buhat sa Dios, magpalimiti gyud ta sa iyang mga balaod. Kung mutipasta sa bisan, gamay na lang ang iyang mga balaod, wala na ta. So, kamo na lang untay, wala naman tayo panahon, kamo na mo balik-balik kining pasidaan. Siguro, gipadayag ni sa Ginoo, uman sa iyang mensahe, kalabot aning the reality of the body of Christ, kanining panahon na good. Ito na may mga kasamok na nga morang nagsugod na nining panahon na dito, sa panahon ni Brother Lee. Sa Herrera Kokoto. We have ample time for prophesying. But before we prophesy, we will ask some co-workers to strengthen the word. So we will ask our co-worker to strengthen the word first, okay? Then we'll have prophesying, and then our brother, a co-worker, can conclude the word, okay? Praise the Lord. Salamat sa Ginoo igsoon. Giyahan taniya sa atong inadlaw nga pagkinabuhi diya sa iglesia. Sa katilingban sa Kristiyanidad, dili sila piho nga nasabtan nila unsa ang lawas sa Ginoo. Sa kayano sa pagsabot nga ang iglesia munang mga dagkong mga building. Pero dinhi gipadayag sa atong taliwala nga ang iglesia lawas ni Kristo. Mato pa sa ato igsoonli, kinahanglan matinawan ta makasabot ta kung unsa ang lawas ni Kristo. Amen. Ang lawas ni Kristo may igsoon mo'y pinakahabog nga kamatuoran nga napatik o nasulat diya sa Biblia sa pagpangalagad sa tuigsoon Pablo. Dini ang gipahayag pag-ayo nga ang realidad sa lawas ni Kristo mo ang panagkasagol kung resulta kini sa panagkasagol sa tao ug sa Dios. Nga may usa lamang ka pag kinabuhi ug doon na lang may usa ka kinabuhi. Dili gipakita maigsoon ang atong Ginoong Hesus sa wa pa siya matao, mahimong tao, Dios siya nga tuwa sa langit. Pero sa kadlaw na nahimo siyang tao. Nakabaton siya og kinabuhi sa tao, doon na sabsay kinabuhi sa Dios. Maigsoon sa atong kasinatian, gianak ta pag-usab sa Dios. Tinuod na natay kinabuhi sa Dios. Pero kung itong tanaw ng kaagi ni Apostol Pablo, bisan pa ang kaagi sa atong Ginoong Hesus, sa diha nga magkinabuhi sa kinabuhi sa Dios, iyang masinatian ang daghang matang sa mga problema nga pag-antos sa ilang kinabuhi. Busa atong kasinatian migsoon, maayo untang maparehas ini. Pero kay nga atong inadlaw nga pagkinabuhi, di man gyud Diyos tao, usay makasinatita sa daghang problema, masinatian nato, imbes kay ibutang tas Ginoo sa lumahan sa kamatayon, mukawas ta maigsoon. Busa daghang problema dili lang sa iglesia, bisan sa atong panwalay ug ngadto sa mga katilingban. Sa salamat sa Ginoo. Ini mensahe nga gipadayag sa atong igsoon, pinaagi sa atong igsoon, nga makaamgo ta nga ang realidad sa lawas sa Ginoo dili tawhanong kinabuhi. Kundi tao nga gianak pag-usab ug nagkinabuhi niini nga kinabuhi sa bisan unsang mata nga pagkinabuhi sa ato bang pag-alagad sa iglesia, sa ato bang katilingban ug sa atong panimalay, nagkinabuhi ta sa kinabuhi sa Dios. Kinabuhi nga binanhaw. Praise the Lord. Ang realidad sa lawas ni Kristo mo ang kinabuhi sa Dios taong kinabuhi, then grupo ni sa mga tao nga gianak pag-usab. Salamat sa Ginoo.
kita wala tay Dios kani, apan salamat sa buhat sa Ginoo, sa iyang pagpakatao. Nagbuhat siya sulod sa 33 og tunga. Iyang gihulma ang iyang kagalingon aron mahimo usab nga atong kinabuhi ug mahimo usab nga atong pagsinati diya sa atong Kristohanong kinabuhi. Praise the Lord, gianak ta pag-usab sa Dios. Matod Pastor Igsoon, dili lang kay mituo ta, di na bautismuhan ta, di na himutang bahin sa lawas sa Ginoo. Dili paigo. Sa usa ka bahin tinuod inana ang proseso. Pero nagkinahanglan tag igo-igo nga pagsinati nato niining kinabuhi. Saan ay Biblia nga atong gikinahanglan Igsoon? Adlaw-adlaw magbasa sa Biblia aron makita nato ang hulagway kung giunsa pagkinabuhi sa atong Ginoo dinhi sa yuta sulod sa 30 ka tuig ug tunga nga pagkinabuhi. 33 ug tunga ka tuig nga pagkinabuhi dinhi sa yuta. Diyon salamat sa Ginoo dunay Apostol Pablo nga nagpanghimatuod. Di lang si Ginoong Hesus atong sumbanan sa pagkinabuhi sa atong Kristohanong kinabuhi, napay usab sa atong panahon. Apostol Pablo nagkinabuhi nining kinabuhi. Napatuig soon brother Watchman nagkinabuhi ning kinabuhi. Sa maglabis siya nga magkinabuhi ning kinabuhi, gipiot kanunay ang iyang kinabuhi. Wato Pastor Igsoon, dili lang sila no. Bisan kita sa atong tiluwala, piton putas atong igsoon. Mga kasantian ni maigsoon nga tuyo nga ihatod gyud ta nga mahulwa ang atong Kristohanong kinabuhi. Aron mahimutang tinuod nga bahin niining lawas ni Kristo nga mao niya ang pagpadayag sa tuloos nga Dios. Sa iyang pagpakatao, gidad-an tag Dios. Sa iyang pagpakatao, gidad-an tag Dios. Salamat sa Ginoo kay may response ta atong gidawat ug atong gituhuan, iya tang gipasaylo. Gipili ta niya. Matud pa sa Episodio 5 6, bisan patay ta sa atong salaw kalapasan, iya tang gipasaylo. Praise the Lord. Sa kabulahan, mga taong mga salan, tao nga makasala, gipasaylo sa Ginoo. Pinagi sa atong pagtuo. Maigsoon grasya ni nga gihatag o kaluoy sa Ginoo. Nga kita mga tao nga wa nang tayo hinundan. Ngani nahinukman na ta sa silot apan tungod sa kaluoy sa Dios, iya tang gipasaylo. Dito sa cross, iyang gipulihan tag, maigsoon. Tanan natong pagkamaot, tanan natong dili maayo nga pagkatao. Iya sa hulog nga tao, gidala niya dito sa cross, o gitapos na niya dito. Sa iyang kamatayon, praise the Lord, sa alawiton, ikaw ang nagantos, kami ang nabulahan. Praise the Lord! Maigsoon, dungan na ito, ikaw Ginoo ang nagantos, kami ang nabulahan. Usa kani kadako nga buhat sa atong Ginoo. Aron ihatod ta niya diha sa realidad sa lawas sa Ginoo. Ang tuyo sa Dios sa iyang pagluwas nato, dili lang taman nga atong espiritu maluwas. Di na ta makaambit sa linaw nga kalayo. Dili na paigo, kundili ang kaluwasan gihatag sa Ginoo, kilan mahatod pagita nga ang atong kalag matransforma. Busa adlaw-adlaw gikinahanglan nato siya. Ang bata maigsoon di kini siya matransforma pagkahantong ug dili mo kaon, di minom mo gatas, ug di po mo kaon og luto. Sa atong kasitian, di ba, bata pa, gatas imnon. Pero pagkahamtong-hamtong na mo kaon nagluto. Nga naman, aron ang atong pagkatao matransforma nga mahamtong. Ang tuyo sa Dios nganong transformahon ta niya aron masama gyud ta niya. Di lang sa kinabuhi, basta usahay day. Kasulay ko din ng utanan nako. Isa Dios na mo? Ko Dios. Pero wala masumpay bag sa kinabuhi kinaiya. Isa
Buhati ko nukog langit. Ako pong gisimpang ko tubag. Tala, koyok ta. Ngita taglapit nga langit, kay magbuhat ta. Pero ang tinuod na igsoon, kinahanglan kumplito ang atong pagpahayag nga kita Dios sa kinabuhi o kinaiya. Ug mo ni hinungdan sa una na mga kaigsunan na problema sila ini nga pulong. Dios na ta. Pero diya sa kinabuhi kinadagha maigsoon nga napakyas ang ilang Kristohanong kinabuhi. Hantod karon nagpabilin sila. Mahadlok silang mahimong Dios diya sa kinabuhi o kinaiya. Kay anak lagi sila. Pero ang goal sa Ginoo nato migsoon, sama gyud niya, mahimo gyud tan Dios. Kung sa gisulti niya sa Genesis, sama sa dagway sa kasama gyud niya. Sa tupa ang Dios nagbuhat og tawo kung ang taas sa Dios 6 foot size, magbuhat po siya tao nga size. Kung ang lawas niya sama ni lawas ni Brother Steve, magbuhat po siya tao nga sama kadakog lawas niya. Nga naman, mato pa Apostol Pablo, mahimo ta gidakon ug sa sukod hantod mohamtong ta diha sa kinabuhi. Salamat sa sumbanan maigsoon. Pero nagtuo ko sa kaluoy ras Ginoo makasunod ta ining sumbanan na maigsoon. Ngano man sa atong panimalay persecute na ta sa asawa. Diba? Persecute ta sa bana. Persecute ta sa atong anak. Mga palibot. Busa gatagan tag sumbanan. Kapinaagi sa mga pag-antos sama ni Apostol Pablo. Ako tingali dili ko kapasalig maigsoon nga mapriso ko makahimo po pagkanta. Awit di tingali ko pwede. Ngano ade magsukol man ko nila aron di ko mapriso. Pero Apostol Pablo diya sa balingkuan nagkalipay sila. Praise the Lord. Basta kinahanglan masinatian ako o masinatian nato tanan maigsoon. Tanan mga paglutos. Mga akusado. Praise the Lord. Mga akusado mga akusado ta. Di ba? Kapan salamat gisunod nato ang mga pagtulunan. Kalabot niining lawas ni Kristo. Una, gianak ta pag-usab aron makabaton ta kinabuhi sa Dios. Dayon, transformon ta adlaw-adlaw. Matud pa ni Pablo sa Korinto, atong lawas nakadugta apan ang tawo natusulod ginabago adlaw-adlaw. Pero pinagisab sa atong kooperasyon mga igsoon. Kay dili man ta makahimo pagbago sa atong kaugalingon. Ang pagbago nato dili sa atong kaugalingon, kundi pinaagi sa pulong sa Ginoo. Mura ang mura ang makahimo nga magpabago nato mga igsoon. Wala na laing paagi maigsoon. Paimulos lang kita sa pulong sa Ginoo aron ang gitinguha sa atong Ginoo mamatuman nganhi nato. Aron mapadayag kining hiniusa kining realidad sa lawas ni Kristo nga ang Dios nahimong tao aron ang tao mamahimong Dios sa kinabuhi kinaiya aron kini musangko ngadto sa bag-ong Jerusalem. Matul pa nila, matul Brother Lee, kumayon lang ta nga iglesia lawas ni Kristo, ubos lagi kay ta. Basta kinahanglan ta nga maigsoon ang kinasang-ang sangkuan sa mga magtotoo, mahimutang pangasawonon sa Dios. Muni ang nas kasing-kasing sa Ginoo. Nasamdan iyang kasing-kasing tungod kay naningkamot siya nga ang tao nga iyang gibuhat nga maugma mahiyang mapangasawa. Sa nakinahanglan ta pag kinabuhi sama gyud niya maigsoon. Ako nangasawa ko tao gyud akong pangasawa. Nay kinabuhi nga tao, nay kinaya nga tao, pero ang atong Ginoo mga sawa parihas gyud niya. Kinabuhi o kinaiya. Pag kinabuhi sama gyud niya. Dagway sama niya. Sa salamat sa Ginoo
nga makasulota sa realidad sa iglesia o realidad sa lawas ni Kristo nga mauunya ang iyang pangasaunon. Dahil ko ng Ginoo, mga igsoon. Amen. Salamat sa Ginoo nga gidala kita sa realidad sa lawas ni Kristo. Ug ang tumong niya mao nga mamahimutang Dios tao sa kinabuhi ug sa kinaiya. Mga daghan kayong mga kaigsuonan nga nagsupak ani, nalupigan silang Satanas ba? Kay may pa Satanas kay nituo pa siya nga ang tao mamahimong Dios. Mutong gilimbungan si Iba, ginan niya si Iba nga ayaw kay kumukaon ka mamahimo kang sama sa Dios, no? Makaila mo sa mga iksadautan. Si Satanas nakahibalo gyud sa tumong sa Dios. Pero iyang gilimbungan ang babae, niyang babae wala mamahimong Dios, nahimong yawanon. Ang mga tao di sila gusto mamahimong Dios, gusto sila mamahimong yawa. Muna mugawas ba sa mga tao karon sa mga bata, grabe na kay mamalikas mga igsoon. Kay naumol man gyud si Satanas ngadto nila. No di sila mo tuo gyud. Naigsoon so nagiinan ko nga uso na Dios namo. Di mo ganon mo kamo mohimog bugas. O so kana ba nga pagpamulong sa unang panahon wala gid nila makita mga igsoon. Salamat sa tong bahin, labihan gyud tinawa nga gaantag kinabuhi sa Dios aron samahon ta niya sa iyang Dios nung kinabuhi ug sa iyang Dios nung kinaiya. Amen. Praise the Lord. Nagingon ang Juan 6:57, ingon man nga ang mukaon nako mabuhi sab tungod nako mga igsoon. Daygon ang Ginoo nga iyang gipakita nato nga mukaon lang gid niya adlaw-adlaw mga igsoon. Aron mahimutang mabuhi diha niya ug masama sa iyang dagway mga igsoon. Dakog daghan kay ni kunod ang basahon nato karon pero daygon ang Ginoo pahimuslan na lang ni nato sa tong balay mga igsoon. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Salamat sa atong kinabuhi rong adlaw. Kinga kini atong kinabuhi ron mao ang espiritu sa Ginoo. Yan diri sa outline sa atong pagpahimulos ang kinabuhing punto sa pananaon ug ang realidad sa lawas ni Kristo mga igsoon. Yang ano man ni nga giingon man ini sa kuan atong kinabuhi. Mao man ni ato ang simbolo unsa man ni ato ang gibuhat mao si Kristo nga napurma na sa iyang lawas nga atong pagpahimulos ron siya ang pananaon nahimo na siyang realidad sa atong kinabuhi mga igsoon. Salamat sa atong pagkinabuhi ining atong pagpahimulos sa iyang espiritu kay ang Ginoo na sa atong kinabuhi ug nasagol pagyud siya sa atong sulod mga igsoon. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Na ako'y natandugan diri, gibasa naman sa atong sister diri. Letters, ay, human na. Dahil ko rin Ginoo mga igsoon, salamat sa atong pagpahimulos. Amen. So if we desire to be in the reality of the body of Christ, we should have a God-man living. Amen. A life taking up the cross, a crucified life. So a life in resurrection. So kita nga mga Kristohanon, wala na tayo right nga atong paundayunan kung sa atong gibati mga igsoon. So karong adlaw dili nindot ibangon kay tugnaw og lami ikatulog. Pero praise the Lord that we were able to live in resurrection. Kay naa man ta karon. So praise the Lord nga kita ang ato ang lakawan mga igsoon, it should be always in the meeting together with the saints. So if you are going out there having these worldly pleasures, you are not just damaging yourself, you are damaging the body. So we should have this body consciousness. We should see what the body of Christ. Ang atong pagkinabuhi mga igsoon alang gid sa pagtukod unya manaa gid ta pirmi sa pagkabanhaw. Mao na lang ni ang gabarog mo imo share karon kay malapas tag kuan 12 mag LTM pata. Oh Lord Jesus, maigsoon aron dai marealidad ang lawas ni Kristo. Nagkinahanglan gyud ta nga niusag yung magkinabuhi ingon nga Dios tawo maigsoon. Oh, ang kining Dios tawo aron ta nga makinabuhi niini kinahanglan gyud ta nga mabatukan gyud sa cross maigsoon. Dinhi burag bugat gyud kay isgutan matagotlo. Matag panahon, mabatukan ta sa cross, pero sa atong kasinatian, murag maglisod ta mga igsoon. Unsa gikinahanglan gahom sa paggabanhaw. Kung wala ang gahom sa paggabanhaw, dili ta makasinati nining cross sa Ginoo. Busa aron ta nga makinabuhi ning gahom sa paggabanhaw ato ni siyang masinatian. Nagkinahanglan gyud ta sa pagpahimulos ni Kristo nga siya mismo ang gahom sa paggabanhaw mga igsoon. Amen. Yes, praise the Lord for the power of resurrection.
Salamat sa atong Ginoong Hesus na mao atong pattern mga igsoon. Amen. No, kay nisunod man taniya, we are followers of Christ. Giingnan kita sa Matthew 16:24 that we must deny ourselves and Amen. take up the cross and Amen. follow Him. Na sa John 6:57 biginan pud ta, he who eats me, he also shall live because of me. Amen. Gipakitaan ta diri mga igsoon ang atong Ginoong Kristo pagkaon. He is a Amen. spiritual food and so we must eat Him as the Amen. bread of life. Kung adlaw-adlaw mukaon ta niya, mahimo daytang mga healthy Christians. Amen. Mamahimo tang mga healthy Christians mga igsoon. So gihukad na sa atong igsoong Shirlito ganina ang nagkadaiyang aspeto sa ginawian ni Ginoong Hesus mga igsoon. So kinahanglan nga di gyud to kalimtan nga samahon gyud ta niya diha sa kinabuhi og sa kinaiya. So atong timan-an nga dili gyud ta mosugot nga tawgon lang tag good man. Kung dili mupahabog pag gyud ta tawgon ta og God man. So salamat dining mga kamatuoran mga igsoon nga sa Marcos Kapitulo 6 versikulo 3 siya anak sa panday. So karon kay Dios man siya o kitang mga tao samahon man ta niya kining dautan atong mga kinaiya pandayon gini niya adlaw-adlaw mga igsoon. Nahimo na siyang espiriton taghatag og kinabuhi para kining atong ambisyon natural nga pagkatao daang ako taras demolition gini ni Kristo mga igsoon. Amen. Daigon ang Ginoo mga igsoon. Salamat sa kamatayon ng pagabanaw ni Kristo mga igsoon. Giuban nata niya pagbanhaw niya ingon nga gipadala sa iyang buhing amahan, nabuhi siya tungod sa iyang amahan. So ang mukaon niya mabuhi pud tungod niya mga igsoon. Salamat aron makapabilin ta diha matag adlaw magpabilin gyud ta sa cross nga mamatay ta adlaw-adlaw mga igsoon. Ang atong dakong ako mo'y patyo nato mga igsoon. Daigon ang Ginoo nga gitudloan jud ta unsaon nga makapabilin ta sa iglesyanong pagkinabuhi nato, pagkinabuhi adlaw-adlaw, mukaon na kita sa pulong mga igsoon. Amen. Amen. Hallelujah. Mukhaon kita sa pulo, mga igsoon. Tumong tingwa sa kasing-kasing ni Diyos, diya gyud sa kahingpitan ug realidad diya sa lawas, mga igsoon. Unang Korinto 6:17 nga siya nga nausa sa Ginoo, usa ka espiritu, mga igsoon. 2 Corinthians 5:17 ang siya nga if anyone who in Christ, he is a new creation. The old has gone. Ang daang kabuhatan walay Dios. Karon naata ni Kristo diha sa pagabanaw mga igsoon. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo mga igsoon nga ang pagpabilin lang gid diha sa cross mao ang sikretong paagi nga madumilian ang atong kaugalingon. So, pagdumili sa kaugalingon mga igsoon, pag pinaagi lang gid sa pagtawag sa ngalan sa Ginoo. So, bantayanan day kay mga igsoon kay ang atong ambisyon og tinguha dinhi sa iglesia mo'y makapatay sa pahuli sa Ginoo mga igsoon. Busa nga dumilian gyud nato tong kagalingon og batukan mga igsoon. Praise the Lord. Praise the Lord mga igsoon. Salamat kayo nga nay Diyos nga nagluwas na to. No, kitang mituog midawat sa Diyos. Giangkon kitang mga anak mga igsoon. Giangkon tang mga anak kung makapadayon ta magpahimulo siyang pulong nga mao ang kahayag, mao ang kamaturan. Dalaygon ang Ginoo mga igsoon. Amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Ang edad sa lawas ni Kristo ang hiniusang pagkinabuhi sa Dios ug tao. Amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon na pinaagi sa atong mga pag-antos mao ang cross mga igsoon nga mga kasakit, paglutos aron ni pagtransforma nato mga igsoon. Amen. Oh Lord Jesus, aron masama ta sa Dios mga igsoon sa kinabuhi ug kinaya pandili sa ranggo nga pagka Dios mga igsoon. Ug mosamok kini sa bagong Jerusalem nga mao ang iyang pangasuonon mga igsoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Every day we must stay with the cross. We must die every day, and every moment everything must die. Yes, that includes our ambition, our pleasure, everything that is not of God. We have to put in the cross day by day. So the only way is just to come to Him and eat His word day by day. So amen. Praise the Lord for this message. Amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Ingon siya nga dili na magkinabuhi nga akura. Magkinabuhi noon ang Dios uban ako. Salamat sa Ginoo mga igsoon, di ko day magbutbuot nga magpakabuhi ikong akura. Mga lagad nga akura. Ang tuyo sa Ginoo mga igsoon, alang ra gyud niya. Alang nako mga igsoon, nagsalig gyud ko sa Ginoo sa matag panahon. Praise the Lord. Ay ni nagilabay ni Mexo na.
Hilabihan kay ni ka-importante ni nga mensahe. Kini ang pinakahabog kayo nga pinadayag diha sa pahiuli sa Ginoo nga Diyos tao nga pagkinabuhi. Ilabihan kayo kahabog ang pahiuli tungod kay kita'y nasayod sa pamatigayon sa Dios. Ang pamatigayon sa Dios nga gihisgutan sa tuigsoon mao ang Dios nga nahimong unod, nahimong tao nagkinabuhi sulod sa 33 ug tunga ka tuig. Niadto sa kamatayon gilubong tulo ka adlaw nabanhaw. Proseso ni sa unang Korinto 15:3 ato ni mabasa diha nga naagyoy kahikayan ang Ginoo nga namatay siya, gilubong siya, nabanhaw. Kini siyang mga kahikayan na mo'y nagdala niya nga mahimo siyang espiritu nga taghatag og kinabuhi. Aron ianak ta pag-usab, no? Mao na tong mga kahikayan nga iyang gisgutan. Una, gianak pag-usab, gibag-o ta, gibalaan, gitransforma, gipasama ta hangtod nga gihimaya. Kini nga mga kahikayan mao ni siya ang kahikayan aron mahimutang Dios diha sa kinabuhi og sa kinaiya apan dili saranggo sa iyang pagka-Dios nga simbahon maigsoon. Mao ni siya ang sulod sa pamatigayon sa Dios. Upang utanon taon sam din ang pamatigayon sa Dios. So mao ni siya. Kinalan kay bawo ta gyud motubag ani maigsoon. So sa naglabayng kapanahonan natago ni sa Efeso 3:9 no gipadayag nato ni karon maigsoon ang pinakahabog yun. Mo ni say pinakahabog nga gipangayo sa iglesia nga lawas ni Kristo ang pagkinabuhi sa Dios tao nga pagkinabuhi maigsoon. Kung wala pa sa nahikay wa tay kahimuan, wa tay kapasidad sa pagkinabuhi sa Dios tao nga kinabuhi. Ang Dios tao, ang bag-ong tao, mo ni siya ang ikaupat nga aspito sa iglesia nga lawas ni Kristo. Kini ang pinakahabog kayo nga pagkinabuhi maigsoon. Kini pod ang tubag sa gisulti sa Ginoo sa Juan 14:20 nga niadtong adlaw nagpasabot sa adlaw sa pagkabanaw nga masayod mo nga naa ako sa akong amahan, niya mo nako og naa ako ninyo. Kini ang pagpuy-anay sa Dios tao, sa Dios og sa tao maigsoon. Pinagi sa espiritu nga nausa dinhi sa atong espiritu, pinagi sa pag-anak pag-usab. So, gamay lang kayo nga kalabot sa paghisgot ni Brother Charlito. Naghisgot si Brother Watchmani sa iglesia nga lawas ni Kristo. Ug niadtong panahon na sa tuig 1933, no nga naghisgot siya ani. Labi siya naghisgot kalabot sa iglesia nga lawas ni Kristo. Labi siya gidumtan, di tagagawas ang nasuko niya kundi masig ka magbubuhat. Og labi siya nga namulong ani nga iglesia lawas ni Kristo, gikurentina siya. Gihimuhan siya sayop. Nakakita lang sila nga dunay babae dito siyang lawak. Iya tong inahan sa diyang nasakit siya, gilantan siya. Gihimo-himuhan sa istorya. Apan mga igsoon baya ni ang nagbuhat ani mga igsoon. Pila ka tuig nga nagantos ang ato igsoon nga wa siya kapagalagad? Unom ka tuig. Moto sa 1948, no, gibisita ni Brother Lee sa Shanghai, gipangumusta ato may igsoon nga nagkurentenas ni Watchmani. Kumusta man sa panahon nga inyong gikurentenas ang ato igsoon, naa pa ba'y agay diha sa inyong sulod? Nawala ang agay nila may igsoon, ang hilak ning mga igsoona. May igsoon, ang pahiuli sa Ginoo, dili ni pag-angkunay nga naatas pahiuli. Ang pahiuli sa Ginoo, pagpahiuli ni sa Dios tao nga pagkinabuhi. Ato na yung pagkinabuhi may igsoon nga si Kristo atong persona. Sa iglesia way problema. Nga naman, si Kristo ang atong kinabuhi. Si Kristo ang atong gidawat. Apan, kumusta man sa atong pagkinabuhi? Si Kristo ba ang atong persona? Kasagaran, dili si Kristo atong persona, kundi ang atong kaugalingon. Munang niingos Pablo, dili na ako ang nabuhi, kundi si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Kini ang pagkinabuhi sa habog nga pagkinabuhi. Sa Diyos tao nga pagkinabuhi may igsoon. Bulahan ta karon sa 10,000 ka tuig nga gisirad-an ang Biblia sugod sa 4th century hangtod sa 14th century gisirad-an ang Biblia walay makabasa o gitawag ni siya og dark ages ngiob ngit-ngit nga panahon kay walay makabasa kung do na may mubasa patyon ka. Ang makabasa niini kadto ra mga klerigo, kadto ra mga opisyal nga naa sa simbahang Romano Katoliko.
Karon, gibuksan ang Biblia. Pinagi ni Martin Luther, ni William Tyndales. Sila ang naghubad. Si William Tyndales naghubad gikan sa Latin ngadto sa English. Kay gikan sa Griego, gihubad lag Latin. Muna maglisod ta og basa og Latin, di man ta kamao. Nang sila ray makabasa. Nga naman, mabuang kung mabasa. Tinuod, mabuang. Maglisod mi tag sabot sa Biblia. Cebuano, samot nag Latin. Karon may igsoon nga nabuksan ang Biblia. Makapalit na tag Biblia. Naabay Biblia matagusan nato. Napamay daghan des bukrom. Isa tong may Biblia. Maula mo. Dili naron panahon sa kangit-ngit may igsoon. Gibuksan ang Biblia. Ang problema kay wa tay Biblia. Labaw pa sa ngit-ngit nga panahon karon kung di ta mo palit og Biblia, kung naa may Biblia, wa pud ta mo basa sa atong Biblia. Ana usa ka panahon ay tigom dito sa US. Ningos badali. Kinsa to nagbasa sa Biblia? Halos may igsoon ni isa sa tanan, ilang kamot. Papangutana badali, kinsa man to nagkaon sa Biblia? Naginahinay, nag-uok-uok, ilang kamot. Nangutana, kinsa tong nagpahimulo sa Biblia? Wa nagyoy ni isa, gitaguwa na yung kamot. Di ba makaulaw nga lang ta Kristohanon, wa tayo Biblia? Kung naay Biblia, wa po na to gibasa, unsao man nato pagkasayod sa kamatuoran. May igsoon gibuksa na. Naa. Daghang nagbasa, wa kasabot. Niyo sa bulahan na nagbasa, og nanimati, og nagtuman. Og nagbasa, unya wa po ka manimati, na kinahanglan man ang pulong, og ang rima, og ang pulong Biblia, mag-ahabot yun sila maigsoon. Wala kinahanglan ta mo basa, kinahanglan ta mo kaon, pinagis pagbasa ampo. Kinahanglan makapahimulos ta sa atong gikaon maigsoon. Daghang kusinero nga nabusog lang sa baho silang giluto. Daghang maigsoon karon maigsoon nga nitambong ning tiguma. Nga ego ra nakapaminaw sa pulong sa Ginoo, wa gyud nabusog, wa pud natagbaho. Kinahanglan mo liso gyud ta sa atong espiritu maigsoon. Di lang makasabot ta kundi makakaon ta o makapahimulos gyud ining pagpamulong nga maigsoon. Last gamay man kayo kay 5 minutes sa mano. Sabi under sa Roman numeral 5 ninyo siya nga bisa nakita na nato ang pananaon kalabot sa lawas ni Kristo ug tin-awtang makapamulong kalabot niini. Tin-awha nga makapamulong kalabot niini. Gamay ra kayo ang realidad sa lawas ni Kristo nga naa nato. Kamo na lay tubag ani megsoon. Kay tinuod ni nga gamay ra gyud kaayo. Mo na ato igsoon siya nga wa ta mangita dinhi og daghan kayo mga igsoon. Ang gipangita sa quality dili quantity. Magunsa man ang usa ka sako bugas pero pulos ti pasi. Ari na lang tas usa kilo. Bisan diha sa pahuli sa Ginoo kulang kayo tag realidad sa lawas si Kristo. Tanawa bisan moingon ta nga na atas pahuli, na atas sa lawas kulang tag realidad sa lawas si Kristo. Ang realidad na ni Jesus migsoon. Nakita yung logo nga, in Christ, gawas ni Kristo, gawas sa Espiritu, wala ka sa lawas ni Kristo. Kaya ang lawas ni Kristo, tiha ragyod sa Espiritu ni mo maamguhan. Kung wala ka sa Espiritu, wala gani kanin tiguma. Ganuan, asa ka dapit ay mong unahuna. Panangunahuna, gipatumong sa Espiritu, kinabuhi o kalinaw. Praise the Lord! Inamuliso, yun ta diha sa itong nasagol nga Espiritu. Kay diha ra sa nasagol nga Espiritu, makakinabuhi ta di lang sa lawas ni Kristo, kundi sa usang bagong tao nga pinakahabog kayong gipangayo ni Kristo karon panahon na nga mapalugwa gyud ang mga Dios tao maigsoon. Mga Dios ta maigsoon. Amen. Hinaya mo himen. Amen. Malipay gyud ta nga mga Dios tao ta maigsoon. Kaya mga Dios tao ray mo pildi sa kaaway sa Dios. Kung dili mapalugwa ang mga Dios tao karon, walay mga mananaog. Kung walay mga mananaog, dili pa makabalik ang atong Ginoo. Kung dili ta mahimong mananaog, kitay hinungdan nganong madugay o balik ang atong Ginoo.
Kinala mo ang puta, Ginoo, balik na! Praise the Lord!